Ah, Again, maayong gabi sa ato ang tanan, mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Bible study sa panimalay sa mga liyamas. And we praise and thank the Lord nga kita niya niining maong panimalay karon. And by the grace of God, doon na tayo matun-an gikan sa pulong sa Ginoo sa atong mga butang pagahisgutan karon nga takna sa kagabhion. So, mga kaigsuonan, I would like to ask you to please open your Bibles with me sa Book of Romans chapter 8. Namoy mga Bible. So, i-open niyo inyong mga Bible sa Romans chapter 8, mga kaigsuonan. And ato ning pagabasahon ang giingon sa pulong sa ato nga Ginoo, no? So, if you're there, please say amen. Amen. And I would like for us to read mga kaigsuonan ang verses 22. Let us start in verse 22, mga kaigsuonan sa atong pulong. Why don't we begin in verse 21 down to verse 26? And if you're there, say amen. Amen. So akong basahon ang Bible and please repeat, follow me with your eyes. So sundan lang ko ninyo pinaagi sa inyong mga mata atong pagatun-an ang pulong sa Ginoo na ining takna sa kagabi, no? Romans chapter 8 and verse 21, the Bible says, "Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God." 22, "For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. For we are saved by hope, but hope that is sin is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? For if we hope for that we see not, then we do with patience wait for it." 26, "Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered, And let us pray. Father God, salamat Ginoo sa imuhang panalangin. Gihatag ka namo Ginoo. Again, we thank you for these people that you have gathered sa panimalay sa mga liyamas nga makanunayon Ginoo nagpakita sa ilang pagsalig kanimo og pagtuo amahan, naghatag og igong panahon alang sa pagtuon sa imong mga pulong og pagpaminaw niini Ginoo. Sa tagaig kaalam ang imong ubos nga alagad that your word will be explained well Ginoo nga masabtan gyud even sa mga kabataan ug sa mga kaigsuonan. Amahan, wala gyud mahimo ang imong alagad kung wala ikaw. Ihatag ang kaalam Ginoo nga paigo alang sa pagpasabot sa imong pulong amahan. Kintanan Ginoo among gipangayo dili tungod kay kami mga maayong mga katawhan naglaom mi nga aming madawat di tungod sa amoang mga hiyas. Apan Ginoo naglaom mi nga among madawat tungod kay amo ning gipangayo pinaagi lamang sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Salamat og again maayong gabi mga kaigsuonan. And ang uluhan sa mensahe nga gusto nako nga ipadayag sa inyo karon is paglaom nga dili makita. Paglaom nga dili makita. So first of all, atong sabton mga kaigsuonan, pag maghisgot gani ta og kaluwasan, dili kanunay kaluwasan sa kalag ang atong ginahisgutan, no? So we already know nga kita doon na nay kaluwasan na ang atong mga kalag is nakaingon ta nga human sa kamatayon, nakasigurado ta nga moadto tag langit di tungod sa atong pagkamaayo, di tungod sa atong pagpangalagad, di tungod sa tanan natong mga nangambuhat, apan tungod sa gibuhat ni Jesus Christ didto sa cross nga atong gituuhan ug atong gisaligan. Muna nasayod ta nga dunay kaluwasan ang atong mga kalag. Apan ang Biblia nagtudlo pod og
lahi nga mga klase nga kaluwasan. Pero connected gihapon sa kaluwasan sa atong mga kalag. Let's say for example, sa atong text nga gibasa karon, gihisgutan diri ang kaluwasan sa atong mga lawas. And I hope nga kita tanan naglaom ta nga maangkon nato ang kaluwasan sa atong mga lawas. Kay sa atong kinabuhi karon mga kaigsuonan, ang atong kalag secured na. No, wala nay makaagaw kanimo gikan sa kamot sa Ginoo. Sumala pa sa Juan 10:28. Di na ka mailog pa ni bisan kinsa. Ang imong kalag secure na, no? Ni ang Ginoo magbantay kanimo hangtod sa katapusan. Kay para mahimong ang imong kalag makauban gyud sa Ginoo human sa imong kamatayon ibabaw ning kalibutan. Apan bisan pa ang atong kalag dunay kaluwasan, ang atong mga lawas wala pa. No? Ang atong mga lawas is wala pa nato naangkon ang kaluwasan sa atong mga lawas mga kaigsunan. Ato pa nang ginahulat, no? Katong kaluwasan, what I mean sa kaluwasan sa lawas is sa diha nga ang imong lawas tagaan ka na sa Ginoo og lawas nga dili na gayud madunot. Lawas nga di na gayud magsakit. Lawas nga wala nay pag-antos. Lawas nga dili na makaadto pa og hospital. Nakita na ko tong niaging adlaw nga si Badudoy nag-adto din mo hospital din no, na hospital mo admit mo. So pila ka adlaw brad? 3 ka adlaw. So no. So usahay kani itong mga lawas magbabadlong usahay. No, abi na tong bata pa gani, abi to ligon kani kay bata pa, pero usahay mapay mauna og kasakit. No, so ato makita mga kaigsuonan nga hinaot ko nga kita nga mga Kristohanon naglaom ta ni ana kaning panahon nga ihatag na sa Ginoo sa ato ang lawas nga dili na gyud madunot. Kay kabalo ka bisan pag ang imong kalag dunay kaluwasan, apan sakit malandungon nga naagya po'y mga pag-antos nga imong maagian ibabaw sa kalibutan. Pinaagig kamatayon, mahimulag ta sa atong pagdinaitay uban sa atong mga minahal sa kinabuhi. No? So ato makitaan, kung imong may remember siguro naa sa ato karon diri nga na-miss na nimo ang imong lolo, na-miss na nimo ang imong ginikanan, na-miss na nimo ang imong mga minahal sa kinabuhi nga nauna na pinaagig kamatayon. Nganuman kay dunay panagbulag ibabaw na ining kalibutan tungod kay dunay kamatayon. Kay ang bayad sa sala mauman ang kamatayon. Og kitang tanan nakasala man kinahanglan gid natong bayran pinaagi sa kamatayon. Na atong teksto mga kaigsuonan kung atong paghinahinayon paglantaw, naigiingon ang balaang kasulatan diri sa verse 21, ingon pa niya, because the creature, unsa ning creature nga ginahisgutan diri, meaning the creation, ang kaning binuhat sa Ginoo, kaning kalibutan, kaning tanan nga mga binuhat, the creature or the creation. Ang Greek nga yang gigamit diri, ang meaning niya the creation, no? Itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. So ato makita mga kaigsuonan, sa panahon di ay nga makaangkon nagkagawasan nanay glorious liberty ang mga anak sa Dios, meaning ang mga anak sa Dios maangkon nila ang lawas nga dili na madunot. Ang kanipudayng kalibutan mga kaigsuonan maangkon pud niya ang iyang kagawasan. Makaangkon pud sa kagawasan gikan sa tunglo. Now we can remember mga pinangga sa diha nga nakasala si Adan og si Eva, dili lang gitunglo sa Ginoo ang lalaki nga magpatulo sa iyang singot para mga buhi, manginabuhi. Ato makit-an nga ang lalaki gitunglo nga kung mutanom siya og iyang og tanom, mutubo ang mga sampinit. No, kinahanglan sang magpatulo siyang singot para buhion niyang pamilya. Ato nakit-an nga ang babae manganak sa malisod nga pamaagi tungod sa tunglo sa sinugdan. Apan ato makit-an nga sa sinugdanan, di lang kay ang tao ang gitunglo pud ang yuta. Di ba? Gitunglo ang yuta mga kaigsuonan. Kung ang imong balikon ang Genesis, na ato makitaan the ground, ingon pang Paulo sa basahon mga kaigsuonan. Genesis chapter 3. Tungod sa tao, gitunglo ang gitawag nga yuta mga pinangga nga mga kaigsuonan, no? So ato makitaan ingon pa ang pulong sa
ato nga Ginoo, verse 17, and unto Adam he said, 3:17, if you're there, say amen. Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Look at this. Curse is the what? For thy sake. Tinunglo ang yuta. Pag ingon sa yuta, ang kaning kalibutan. Tinunglo ang yuta, tungod kanimo. Ngun pang pulong sa Ginoo. So ang yuta di ay, ang kalibutan di ay, naapod siya'y tunglo, tungod sa sala sa tao. Unya, mauna, nga kung ma-lift up na ang tunglo sa lawa sa tao, mawala na ang tunglo sa tao tungod sa iyang sala, ma-lift up na pod ang tunglo sa kalibutan. Muna, ang kalibutan, gagrown siya, gaagulo siya, nga nagahulat, kanus-a makaangkon o kagawasan sa tunglo, ang mga anak sa Dios. Muna ang ginaingon sa atong teksto, mga kaigsuunan. Ang itugot nga kung basahon pag-usab, verse 21, because the creature, meaning the creation, itself also shall be what? Delivered from the bondage of corruption. No? Pagkapiniriso sa pagkamadunuton, yung giingon sa Biblia, into the glorious liberty of the children of God. And 22, look at this. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain until now. So ang tibuok kinaiyahan, ang tibuok binuhat sa Ginoo, nagaagulo, ngun pa ang Biblia, nagaugulo og nagaantos sa kasakit bisan hangtod karon. And ato makita, mga kaigsuunan, nga gaagulo ang kalibutan. Kay gusto po dahil sa kalibutan nga makaikiya siya sa tunglo. Kay tinunglo dahil ang kalibutan tungod nato nga mga katawhan. Now, kung tanawon nimo ang 23, mga pinangga nga mga kaigsuunan, giklaro ni Apostle Paul nga dili lang ang kalibutan ang nagagulo. 23, and not only they, di lang daw ang kinaiyahan, di lang daw ang gitawag nga kalibutan, and not only they, but ourselves also, kita pod, which had the first fruit of the Spirit. So kita na, we already have the first fruit of the Spirit. Our spirit is already saved. Sure na ta nga human sa kamatayan ang atong kalag, makig-uban na sa langit. Pero, even we ourselves groan. Kita po, nagagulong punta, nagagroan punta. Groan within ourselves. Look at this. Waiting for the adoption to wit the redemption of our body. Naghulata siya sa pagsagop para ato nang makitaan ang redemption sa atong lawas. So ato makita, mga pinangga nga mga kaigsuunan, nga ang Ginoo di ay mo redeem sa atong lawas. Iya kang tagaan, iyang one day ang imong lawas tagaan kana sa ug lawas sa Ginoo nga di na madunot. And I hope naglaom ka ana nga one day dili na mabulag akong pamilya pinaagis kamatayon. Kabalo mo unsay makabulag sa pamilya? Ug naay membro sa imong pamilya nga wala pagyoy kaluwasan. Mao bitaw na nga sa amo ang mga Kristohanon, bisan pa og ingnon mi sa among mga paryente nga usahay nahimo ming panatiko sa amo ang pagtuo sa Ginoo, apan kanunay namong giampo og gilauman nga bahala og dunay mga kaparentihan nga manglibak sa amoa, pero among ginapaningkamutan nga ma-reach out sila, masultian sila sa kaluwasan, kay ang makabulag lang gid sa pamilya one day ultimately dili ang kamatayon kung dili ang pagsalig ngadto sa Ginoo. Kay kung ang naay member sa imong family nga wa gyud tawo nakaangkon sa kaluwasan, ang kamatayon mauna ang katapusang imong makita ang ilang panagway nga buhi. Apan kung ang imong tibuok pamilya dunagoy kaluwasan, no, ang kanang kamatayon temporaryo lang, ang panagbulag pinagi sa kamatayon temporaryo lang. O sa kaadlaw magkita ay ra gihapon mo pag-abot sa pagbalik ni Kristo Jesus nga iya nang tagaan og bag-ong lawas ang mga katawhan nga nagsalig kaniya. So temporaryo lang. Mao na mga pinangga nga mga kaigsuonan, hinaot ko no nga mahimutang faithful sa pag-alagad sa Ginoo ug mahimutang duna gyud day kahangawa nga ang atong mga minahal sa kinabuhi makaangkon gyud sa matuod nga kaluwasan.
Kay kung gitawag nga dili makaangkon sa kaluwasan ang kinsa man nga member sa inyong pamilya ang kamatayon, maunay katapusan nga inyo silang makita. Nya sakit malandungon no nga di na nimo makita pag-usab ang imong mga minahal sa kinabuhi. Apan kung doon na kay kaluwasan, ahigala igsuon pagkanindot. Ngano man magkita ra mo pag-usab. Pastor, magpa-impierno lang ko pastor kay para mag-uban min tanan. Ayo pod. Kay ngano man di pa magkita sa impierno kay ang impierno ingon pang Biblia tumang kangit-ngit nga dunay pagkagot sa mga ngipon ug pagdangoy-ngoy, paghilak. So ang mga tao sa impierno di gyapon magkita ay. Dili si Satanas ang leader sa impierno. Si Satanas apil siya mag-antos didto. Ang mga tao sa impierno mga kaigsuonan mag-antos iya-iyahay. Di ba dres kalibutan og mag-antos ta, bahalag nag-antos ta basta kay nagkahiusa ta, maana bitaw ta di ba? Atong pamilya usahay maglisod ana ta, bahala gyud og maglisod atong kinabuhi basta kay nagkahiusa ta, ana ta usahay. Pero sa impierno mga pinangga ang pag-antos ito iya-iyahay. Dili by group. Dili mag-uban ang tibuok pamilya unya maghinawiray ta maginantosay ta no, hindi na. Iya-iya. Kay naay tumang kangit-ngit di mo magkita ay didto. Ug ingon ang pulong sa Ginoo mga ganyan dunay pagkagot sa mga ngipon ug paghilak. And I hope dili ta mahimong mugusto mo paingon didto. Inato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan ang Ginoo nagsaad sa ato balik tas tuang teksto tagaan ta niya og lawas nga di na budunot sa redemption of our body. Now karon unsa man ang atong kasiguraduhan nga one day pastor unsa na ko ma-sure pastor nga usa ka adlaw kanang day of redemption ba nga apil ko nga matagaan ko aning lawas nga di na madunot, apil akong pamilya matagaan og lawas nga di na madunot. Tanawa ang Episo mga kaigsuonan, abri niyo yung mga Biblia, importante kay ni nga inyong masabtan. Okay, Ephesians chapter 1. Okay, so di ba tanawan ninyo verse 13 paingon sa verse 14. Naana say amen. In whom ye also trusted, nagsalig kuno ka kang Kristo. After that ye heard the word of truth, no? Human kuno nimo madungog ang pulong sa kamatuoran. Remember ninyo akong pagwali diri sa maayong balita nga si Kristo namatay tungod sa inyong mga sala, gilubong na banahaw nga inyong gituuhan. That is the word of truth, the gospel of your salvation, ang maayong balita sa imong kaluwasan. In whom also after that ye believe. Kanus adaw? Human kani tuo. After that ye believe, ye were what? Sealed with the Holy Spirit of promise. Giunsa kuno ka? Gisilyuhan. Gisil. Ang silyo dunay tulo ka trabaho. Ang unang trabaho sa silyo meaning ownership. No? Ownership. So ato makita nimo sa silyo nga kinsay tag-iya sa lugo. Gisilyuhan ka meaning tag-iya nimo Ginoo na. Ikaduha nga trabaho sa silyo mga kaigsuonan is protection. Gisilyuhan ka mano meaning giproteksyonan ka tanawa nang gitawag nga tubig na isilyo gyud. Ingon gani siya nga do not accept if the seal is broken. Kay ang silyo nagprotect nga dili na mahugawan. Protection. Ikatulong trabaho sa silyo, peace transaction. Kung gisilyuhan na meaning humana. Na humana imong kaluwasan ngano man, gisilyuhan na. Ang espiritu sa Dios nga imong nadawat nga nagpuyo nimo mao ang imong silyo. Og kanus-an nimo nadawat ang espiritu sa Dios ingon pa niya after that ye believe. Human kanito. No? Dili human sa kamatayon ay magtuo ana ang gitawag na kalag sa tao kinahanglan pa nimong ampuan para maluwas ina na kinahanglan. Kay ngon ang Biblia after that ye believe sultian di ka. Bisan pa og pila pa ka dosina nga mga pag-ampo imong buhaton human ang tao namatay. Kung paingunin na sa impierno, wala na paglaom. Kaya ang kaluwasan, mga kaigsunan, ingon pa niya, after that ye believe, ang patay makatuo pa ba? Di na. Wala na paglaom. So ato makita, mga kaigsunan, muna, maningkamot nga mintras buhi pa, atong mga minahal sa kinabuhi, nga musalig og mutuo sila sa maayong balita sa kaluwasan. Kaya ng Biblia, after that ye believe, human kanituo, gisilyuhan ka sa balaang espiritu sa saad. Natanawa ang verse 14. Which is the earnest of our inheritance. Ano ba? Earnest of our inheritance. So, nang earnest? Kanang down payment ba mo ng earnest? Earnest money, pananglitan. Nagpalit kag yuta. Unya, ang yuta, wala pa
na human ang papilis, pero gusto nimo nga katong yuta nga imong gusto paliton, imo ginto dili na mahatag sa uban. So ang imong buhaton, pananglitan 2 million ang gitawag nga kandidat sa yuta, mohatag ka og earnest money, down payment para katong yuta dili na ibaligya sa uban, imo na gyud to. So butang to 500,000 ang imong katunga baka tagaan di kag earnest money daan 1 million. Ang another 1 million ay na kung mahuman na mabaligya maako na gyud ang yuta, pero samtang karon nga dili pa tagaan di kag down payment ka 1 million para di na nimo ihatag sa uban. So ana ng earnest. So yung pang Biblia, ang katong selyo nga bala ang espiritu nga imong nadawat human kanito mao to ang imong earnest money or mao to ang earnest of our inheritance, meaning mao to ang pamatuod nimo nga nanagkay bahin, down payment na, sure na nga maimo gid tong gitawag nga redemption, kay naa na sa imo ang spirit nga mao ang earnest, mao ang down payment para sure gyud ka nga maimo gid tong lawas nga giandam sa Ginoo. Tanawa which is the earnest of our inheritance until the redemption of the what? Purchased possession unto the praise of His glory. So nang purchased possession? Kanang propiedad nga nabayra na. So ang redemption sa imong lawas mga kaigsuonan nga gingon sa atong text kaniya sa Romans chapter 8, nabayra na. Naghulat na lang tas pagbalik sa Ginoo para ihatag na sa imo ang purchased possession. Kay nabayra na imo na to, pero wala pa lang gidawat sa imo. Pero ang imong assurance nga madawat to nimo ang espiritu nga gihatag sa imo nga mao ang imong earnest down payment. Pastor, hangtod kinos amo ning espiritu pastor basi mawala ni. Tanawa ang chapter 4 verse 30 mga kaigsuonan. Sa Ephesians chapter 4 verse 30. Okay? Nana mo say amen. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed until the day of redemption. Hangtod kano sa daw tong silyo sa espiritu until the day of redemption. Dili mawala hangtod sa day of redemption. Unsa tong i-redeem gani? Atong balik ko nitong teksto para inyong masabtan. Unsa tong i-redeem? The Bible says, ingon pa ang pulong sa Ginoo verse 23, Romans 8:23, and not only they but ourselves also which have the first fruit of the Spirit. Di ba kaning spirit mao ni siya ang katong earnest down payment, di ba? Now, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our what? Body. Wow. So, redemption of our body. Katong lawas nga dili na madunot. Pastor, nganong nakaingon man ka nga lawas nga di na madunot? Na ba rin ingon diya na sa Biblia? Philippians chapter 3 verse 21. Basahan na ito mga kaigsuunan. Unsa rin nga lawas ang giandam sa Ginoo sa ato? Unsang klaseng lawas ang giandam sa Ginoo sa ato? Philippians chapter 3, mga pinangga nga mga kaigsuunan, abrihin ninyo inyong mga Bible, no? So this is systematic nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. No? If you're there, say amen. Amen. Okay? Verse 21, Philippians chapter 3, who shall change our what? That it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Ato kunong vile body, kani kunong lawas nga magsakit, lawas nga madunot, lawas nga magluya, lawas nga mahospital, lawas nga magsakit ang likod, vile body will be fashioned like unto His glorious body. Mao nang day of redemption. Mao na tong ginahulat atong paglao mga kaigsuonan. Karon ang giluwas sa Ginoo sa imuha ang imong espiritu, imong kalag. Kunya nagpuyo na ang Holy Spirit sa imo. Kay katong Holy Spirit nga imong nadawat, human kanito ingon ang Ephesians chapter 1 verse 13. Human kanito nagpuyo nimo gisilyuhan ka ug mao to ang earnest sa imong inheritance. Nga imo nang maangkon ang redemption, katong imo nang madawat ang purchase possession. Katong imo nang nabayra na. No? Nindot no? So atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan nga fully paid na di ay gibayran na ni Kristo. Ato na lang hulaton iyang pagbalik para ihatag na sa imong lawas. So nindot kay mga kaigsunan. O katong lawas, imong pamilya di na mabulag-bulag. Mag-uban na mo hangtod sa kahangturan.
uban ang Ginoo didto sa iyang kahimayaan, mag-uban ta hangtod sa kahangturan. Madunay kalipay, dunay gras nga tanan na. No, di na ka magkugig trabaho sa langit nga unsa pa imong trabaho nga magpatulo pa kag singot. No, kay ngano man. Kay ang tanan mga kaigsuonan, i-provide sa Ginoo natay mga trabaho sa langit pero atong ikalipay. Sa langit natay trabaho mga kaigsuonan, tunaw nimo ang Biblia. Dili ang langit dili na nga maglutaw ka nga murag wala nakas pangano dili na ang langit. Ang gitudlo sa Biblia mga kaigsuonan, ang langit natay mga trabaho didto, naay mga syudad, naatay mga buhaton. Ingon ang Biblia, ang imong gitukod imo yung mapuy-an. Ang imong gitanom imo yung makaon. Ina na ang langit ingon pang Biblia sa libro sa Isaias mga kaigsuonan. Kay kung ang langit pabitaw no katawitaw sa TV nga nagtulutaw ka nga nakas panganod, di ko gusto dito kakapoy ana. Ang mga bata di ba pag way klase? Unya wa kay kadula. Nagidahida na kasbalay. Laming paminaw dili. Di ba dili Brad? Paralitan guba imong tricycle Brad, nagidahida kasbalay wa kay trabaho. Mangita kay kag pandayonon. Mangita kag repiron kay kapoy kaayo way ginabuhat tama? Di ba? So ato makita nga ang langit dili nang naglutaw-lutaw ka natay mga trabaho sa langit. Ingon ni Kristo Jesus nga ang iyang ganti no? Nahimo kang matinumanon sa gamay nga butang, himuon ti kag tigdumala sa napulo ka syudad. Ngay dumalaan. No? Inana ang langit mga kaigsunan. Natay buhaton didto nga atong i-enjoy, nga atong gitawag nga ikalipay. So, ug imo natang forever na ka nga naa didto nga naman kay naa naman kay lawas nga di na magsakit, di na madunot. So ninduta kay no nga diba usahay na ako'y kaila nga nasa isa kabuk anak. Milyonaryo siya. Yang anak pagid babae. Unya pagahuman sige sag paningkamo, tanom og mga lubi, dagan na kay sa milyonaryo na kayo. Unya isa kabuk anak babae unya anak tong pastor, yang pastor nga anak saya nga Brad. Grabe gid ang imong paningkamot para sa imong masamo ba. Kay kanang itanan imong gabtangan mo paingon na sa bana sa imong anak. Kay lalaki, babae man yang anak. Ana sa hala. Bitaw no pastor, ibaligya na lang ko ni pastor. Nabalaka siya. Pero ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan no. Nga usahay ang atong pagpaningkamot dili kita maka-enjoy diri sa kalibutan. No? Muna ingon pa ni Solomon sa Ecclesiastes nga kakawangan ang atong paghago ibabaw sa kalibutan lahi ang muani nan pa niya. So atong makitaan nga inani ang kasakit sa kalibutan pero didto na sa langit o didto na sa giandam sa Ginoong lugar alang kanato. Ang imong mga gibuhat imo gyud ma-enjoy. Pagkanindot kay ngano man tungod aning giandam sa Ginoong alawas ngatong paglaom. No? So, ato makitaan, tagaan ka sa Ginoo og glorious body, parehas iyang lawas. Atong lawas ni Kristo human siya na banhaw. Mao tong lawas ang ihatag sa Ginoo. Muna tong ginahulat mga pinangga nga mga kaigsuonan. Now, kanawan to 24, ingon pang pulong sa Ginoo, for we are saved by what? Hope. But hope that is seen is not hope, for what a man seeth, why that he yet hope for. So kani ko nga paglaom di pa makita. Kani nga kaluwasan di pa nimo makita. Kani mong lawas bang dili pa nimo ni makita. No? Kay kung makita pa nimo, di nimo lauman. Kay og ikaduha, mas maayo nga di makita kay tanawang sa Biblia ikaduhang Korinto 4:18 mga pinangga. Ikaduhang Korinto 4:18 ingon pa ang Biblia, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ang mga butang nga dili makita, mulungtad sa dayon. Mao na mga kaigsuonan ang atong gitawag nga kaluwasan karon. O ang atong pagkaanak sa Dios dili pa kay maklaro. Atong lawas nga di madunot di pa kay maklaro. Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 3 mga kaigsuonan. If you are there, say amen. Bersikulo 2, 3 sa unang Juan, beloved, now are we the sons of God. Mga anak ta sa Dios. And it doth not yet appear what we shall be. Di pa nato makita, wa pa nadayag kung unsa gyud mahitabo sa ato. But we know when He shall appear, siyang pagbalik, we shall be what? Like Him. For we shall see Him as He is.
sa iyang pagbalik mahimutang pareha niya kay ato siyang makita kung kinsa gyud siya. So ato makita mga pinangga mo na tong ginahulat. O kana nga paglaom di pa makita karon. Pero laom mi lang. Kay ang kung kana nakita na nimo din nimo laoman, nakita na gud nimo. Di ba? Now, itong tanawon mga kaigsunan ang verse 24, for we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? 25, but if we hope for that we see not, then we do with patience wait for it. So magpasensya ta, nga ato ng hulaton. Let us have patience. Nga atong hulaton ang giandam sa Ginoo sa atong nga lawas. Amen? And kabalo ka, last verse lang, anak ko na himo nga konklusyon ang verse 26. Kabalo ka maayo kay Ginoo. Kabalo ka ngano? Kay samtang natas tong lawas nga madunot pa. Ato patong gihulat ang giandam niya nga lawas nga dili na madunot. Kabalo siya nga natay pag-antos. Kabalo siya nga natay kasakitan. Kabalo siya nga natay mga problema kabugaton. Ako gani nga nangalagad sa Ginoo, namang gani gyapoy mga pagsulay, namang gyapo gani mga kasakitan, kaguol usahay. No? Nato makita ng kaigsunan tanawag ang giingon niya saad niya. Kay nakasabot ang Ginoo. Biblia 26 mga pinangga. Likewise the Spirit also helpeth our what? So ang Espiritu nga nagpuyo na nato nga katong earnest, katong silyo, tabangan ta niya sa atong infirmity tong kaluyahon. For we know not what we should pray for as we ought. Wa ta kabalo kung unsa tong ipangayon sa Ginoo, wa ta kabalo kung unsa tong iampo. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. So mga pinangga, no, ang Espiritu mismo nga nagpuyo sa ato, maoy maghimo og mga pag-ampo para nato uban ang mga pag-agulo nga dili malitok sa pulong sa tao. So mga pinangga, mo na nga musubmitar ta sa balaang Espiritu. Musubmitar ta sa hagit sa Espiritu sa ato. Kung unsa ang hagit sa Espiritu sa ato, kung unsa ang iyahang gusto ipabuhat sa ato, ayaw na gyud banggaa. Ayaw na gyud siya ingon nga adi lang ko kay unsa kay istorya sa uban, adi lang ko kay monay ni kay muraog ina. Ayaw na sukli. No? Ayaw na pagahia imong kasing-kasing. Kung unsa ang mandato sa balaang Espiritu sa imuha, sunda siya. Kay siya na karon ang mohimo og mga pag-ampo para nimo ngadto sa Dios. Uban ang mga pag-agulo nga dili malitok. Naulantawa mga pinangga, kung gapamulong ang balaang Espiritu sa imuha, sa imong kasing-kasing karon, igsuon, ayaw na pagahia imong kasing-kasing. Last verse, Hebrews chapter 3, verse 7 paingon sa verse 8. Hebrews chapter 3, verse 7 paingon sa verse 8. Hebrehanon. Ngunong Biblia, wherefore, as the Holy Spirit saith, today, if you will hear His voice, harden not your hearts. Ayaw na pagahia imong kasing-kasing kung imong madungog ang iyang tingog karon. So karon sa katapusan, unsaon ganito para mahimo kang sure nga katong lawas nga giandam sa Ginoong di na madunot, di na magsakit, imong maangkon kinahanglan ka masilyuhan. Ang Espiritu magpuyo sa imo. Unsaon gito? Human nimo nadungog ang maing balita, human nimo gituuhan. Meaning igsuon, tuuhi ang maayong balita. Dawata si Jesus Christ nga mahimo nimong Ginoo og manluluwas. Kay siya namatay ngano tungod kay gibayran niya ang imong mga sala. Gilubong og labanhaw after 3 days. Tuuhin na tibok nimong kasing-kasing ug ingna ang Ginoo, Ginoo baguha akong kinabuhi. Itugot Ginoong Dios nga kani nga kinabuhi nga imong gihatag kanako nga bag-ong kinabuhi akong gamiton alang sa pagsimba kanimo, pag-alagad kanimo, paghimaya sa imong balaang pangalan. Igsoon alagad sa Dios. Ug simbaha siya diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Ug hinaot ko nga dalon ka sa espiritu nga nagpuyo sa imo ngadto sa daghan pang mga kamatuoran gikan diri sa gitawag na Biblia. No? So kung buot nimo, kung gusto nimo nga matun-an pa ang Bible na kay mga pangutana, imbitahon ti ka sa among simbahan. Pwede kang moadto sa tuang simbahan sa matag
Domingo sa buntag, 8:30 sa buntag atong Sunday school. Gibalik na ko akong gi-shorten ang among Sunday school sa mga adults. And after Sunday school na ay mga 30 minutos nga pwedeng mangutana ang mga katawhan kung naa kay mga gikalibgan, naa kay mga pangutana sa imong kinabuhi, na itubag ang balaang kasulatan. No? And ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, nag-ingon bi ang Biblia nga dili ta mulabaw kung unsa ang nahisulat. And kung ato makitaan, as I have tried to show you karon sa atong lesson, atong gitan-aw lang gyud sa balaang kasulatan. Kaya ang tao pwedeng masayop. Kabalo ka, usahay ang mga katawhan karon moingon nga dili lang kay Biblia atong kuhaan sa ato ang pagtulunan. Pero kabalo ka sa nahitabo sa Old Testament, ang mga hari kaniadto nagpabadlong lang gyud sila, wa na sila kasabot kung unsa ilang ginabuhat, perti na gyung malia. Pero kabalo ka kanus-a nila natulid ang ilang mga kinabuhi. Sa diha nga naay iskriba nga nang limpyo sa templo, nakita niya ang scroll, unya iyang giabrihan, gihatag niya sa hari, gibasa sa hari, gigisi taon sa hari ang iyang sinina. Kaya ana siya, uy, mali man ito naandan, lahi din ning nasulat, atong usbon, mo balik tas naisulat. You see? Kung mupalayo kas naisulat mga kaigsunan, malayo ang imong kinabuhi ngadto sa Dios. So mga pinangga nga mga kaigsunan, pinaagi sa grasya sa Ginoo, hinaot ko nga ang balaang espiritu nagpuyo na nimo, kay gidawat na nimo si Jesus Christ nga imong manluwas. Kung wa pa ka nakasigurado sa imong kaluwasan, igsuon, dawata siya, sulod sa imong kasing-kasing para ikaw maluwas. Tawag sa Ginoong Hesus, luwasain taon nako. Nagtuo ko nga namatay katungod sa akong mga sala, nalubong ug nabanhaw. Ginoo, akong ibutang akong bugos nga pagsalig kanimo, nga igo na imong gibuhat sa cross para sa akong kaluwasan. Ikaw maluwas. Tuuhi siya, saligi siya, ug ikaw maluwas, mga pinangga ng mga kaigsunan. Magampo ta, Ama nga langit nun, salamat Lord sa imong kaayo nga gihatag kanamo. Salamat aning mga katawhan nga imong gidala, nining maong panimalay, alang sa pagpaminaw sa imong pulong. Ginong Dios, ligo-una mi, panalangin mi, nga unta, ang imong mga pagtulunan, Ginong Dios, magpabilin sa among mga kasing-kasing nga kini among sundon, ug among tumano namahan. Pasaylua mi sa among mga sala. Ug ligo-una mi Ginoo, nga mahimong among mabuhat ang mga butang nga naghatag Ginoong Dios ug kahimayaan kanimo. Luwas mi amahan, ligo-una mi Ginoo, pasaylua mi. Ug uban ni among mga refreshment Ginoo, among kape, among tinapay nga maulig-on kanamo Lord. Ayuha among mga balatian pinaagi niini Ginoo sa ngalan ni Hesus gipangayo namong tanan. Amen. Amen. Salamat og maayong gabi sa ato nga tanan.